Guys, good morning. Ito ang uniform ng St. Lawrence. Ito gagawa tayo ng pattern. At abangan nyo po sa aking YT channel, Tita Mercy Dress Shop, Tita Mercy Tutorial. Sa aking YT channel. Ito po ay uniform ng St. Lawrence Balagtas School. Kunin po natin yung sukat, shoulder. Shoulder ay 15, kaya kalahati lang po ang ating kukunin. Tapos yung bust point ay 9, kaya so lagyan nyo to na marka. Tapos yung figure 16 dito naman, down 4 or 5 sa hips. Kaya dito. Ito na po yung haba. Mula shoulder hanggang haba ng blouse ay 22. Ngayon, mag down 3. Down 3 kayo. Ngayon, kukunin natin yung chest front niya, yung harap ng dibdib. 13 and a half. Kaya ito, magiging 6 and 1/4. Yan. Tapos, yung bust niya, 31 and a half. Add tayo ng 2 inches. Magiging 33 and a half. 33 and a half. Yun. Pag-aapatin natin. Kasi, itong pattern natin ay 1/4 lang. Kalahati ng kalahati pa ng katawan. Yan. Ito ang bust. Tapos, dito sa tapat ng figure, doon tayo kukuha ng waistline. Ang waistline niya ay 26 and a half plus 2 inches uli. 28 and a half. Pag-aapatin natin. At mamarkahan. Yan. Tapos, down to and a half, bali 5 inches. Ito ang hips, tama ng hips. Ito ang waist. Ito ang bust. Ito ay chest front at chest back. Dibdib na harap, dibdib ay likod naman ng balikat. Ang kukunin na lang natin na sukat ay yung hips. 36, gagawin nating 38. Tapos imamarka natin dito. Yan. Ito ipaggawa ng pattern ng polo blouse. Ito ay tax. Pagdating dito,
Kasi kailangan may korte. Dating dito sa baywang, kailangan may lapat. Tapos patulis na dito. Hulma ito ng bus natin. Itong lapad na ito, kung 1 inch ito, dadagdag tayo dito ng 1 inch para yung makukuha natin dito na tax, dadagdag natin dito ganyan. Kaya ang mangyayari niyan, yan, ganyan, guhit. Tapos yung chest back 14.5 dito yon. Hindi na ako gumagamit ng ruler ngayon sa mga baguhan. Bumili kayo ng carb ruler pang kilikili, pang armhole. Kasi sanay, dito na ako nasanay. Sa armhole niya ay 17. Guguhitan ko lang na ganyan at hahanapin ko yung kung saan tatama itong armhole. Ito na yung armhole. Kaya ito ang magiging shape niya. Tapos, pagdating dito, yung haba, mag-iiksi tayo dito. Aangat tayo dito. Magbabawas tayo ng 1/2 inch dito sa side. Para dito lang. Yung sikreto, para hindi umaangat dito sa harap. Para hindi umaangat dito sa harap ng blouse o ng damit. Kung sa blouse mag-aangat tayo dito ng 1/2, magbabawas yan, pero dito hindi. Tapos yung round neck niya ay 14. Kung ito ay hindi naman blouse, hindi naman blouse na ano, at ito ay parang polo blouse, depende dito. Standard kasi dito ay 2.5. Yung round neck niya, kasi ito'y may 14. Di susukatin natin to. Yan. Kung saan matatapat yung 14, doon tayo magmamaking. Itong pattern na to, gamit na din sa harap at likod. Kaya yan, gugupitin na natin to. Ito may allowance na. Pag tinabas nyo sa tela, magdadagdag uli kayo ng 1 inch sa tela para pag sumikip o meron pa tayong pag-aabutan, meron pa tayong allowance para maluwagan. Ito na ang pattern ng gagawin nating polo blouse.
pwede tayong magbaksak dito, bawasan. Kasi merong laglagang balikat. Walang problema doon. Ayan. Yan na, ano. Gawa tayo ng manggas. Yung sleeve niya, yung haba ng manggas ay 8. Yung arm girt niya, yung braso, 12.5. Ito yung sikreto. Magbawas naman tayo dito sa dulo ng 1/4 para hindi umaangat yung kilikili, yung manggas. Magbabawas. Kung ito yung haba, dito sa ilalim ng kilikili, magbabawas tayo ng 1/4. Tapos yung kilikili niya nga ay 17. Kaya ganyan lang po ginagawa ko. 16 ito, ito 17 yan. Yan na po yung manggas niya. Yung pattern ng manggas. Ulit-ulitin nyo lang po yung panonood ng video. Makukuha nyo rin po yan. At kung may tanong po kayo, tanungin nyo lang po ako sa aking YT channel. Message nyo lang po ako doon. At sa aking Tita Mers tutorial. Sa aking GC. Kung ito po ay may korte, i-demo ko lang po sa inyo yung korte niya. Ito po yung leeg. Ito po yung leg. Ito po ay mali po yung sample. Yung sample po na binigay sa kanila. Ito po ipaganon at merong hating ganyan. Tapos kaya may korte po. Ito, itim po ito. Itim po ang ilalagay dito. Diretso na po itim. Ito po kasing ibinigay sa kanilang sample ay mali daw po. Kaya ito ikukurik ko sa pattern. Yan. Naka-B po ito. Naka-B. Ngayon, ito pong itim na ito, nakaganyan, diretso na. Iabangan nyo po yung aking susunod na video sa pagtatabas. Yan. Tita Mercy dress shop, Tita Mercy tutorial for dressmaking sa aking YouTube channel. Ulit-ulitin nyo lang po yan. At ito po ibibidyo ko sa kahilingan po
ng mga tinuturuan ko. Kaya nag-video po ako sa mga nag-PPM po. Paano po maggawa ng simpleng uniform na ganito po, may bulsa, may collar, may bias. Yan. Update ko po kayo sa aking susunod na video. Basta po panoorin nyo po at meron tong 1, 2, and 3. Hindi po kasi pwedeng habaan ng video ko at baka hindi nyo po matandaan. Ngayon ito, ganito na lang po. Stop muna po ako dito at abangan nyo po ang panibago kong video. Thank you for watching Tita Mercy Dress Shop, Tita Mercy Tutorial for Dressmaking. Bye bye and God bless. Ito guys, ang sinasabi ko na pag tinaba sa tela, tingnan nyo, magpa-pattern tayo. Dito, allowance dito ay 1.5. Sa mga side, pwede dito 1 inches. Dito, half inch, pwede na. Panoorin nyo lang yung aking pagtabas at pagmamarking. Para po doon sa mga nag-request sa akin ng papaano gumawa ng pattern at papaano magtabas sa tela. Ito, mamarkahan nyo po ito. Mamarkahan nyo to ng 1.5 inches. Pili na po. At kila po lahat. Pipili po kayo, papresyohan. May 500 to 800. Opo. Ito, tabasin natin. 1.5 inches ang allowance ko dyan. Tapos dito, okay na po yung ganitong, at least may allowance siya. Ito po ay part ng likod. Ito po ay tracing paper na para sa dress. Mahal po kasi ito eh. Ang ano na nito eh 50 pesos yata eh. Kaya ito para sa dark material. Ngayon yung white para sa black. Yung matitingkad naman para sa mga white. Kaya ito, bibili kayo nito. Pwede kayong bumili nito. Mura lang po ito. Parang 10 pesos ata to, pang marking. Markahan nyo po ng ganyan. Yan. Silip muna si Tita Mercy. Silip muna ako. Ito po ay likod.
Para po pantay siya. Pakikita ko lang po sa inyo. Yan, may marking na po siya. Yan. May marka na po. Pati itong gitna. Ngayon, yan na, susundan nyo ng tahe. Alisin nyo yung aspili. At markahan nyo uli ang likod. Pati po yung gilid. May marking na po siya. May marka na siya, ganyan. Sa kaya, pare-pareho yung marking niya. Yan. Para po parehas ang tahe ng kung bibigay sa mananahe. Papantay siya. Tatabasin naman natin yung front. Pantayin natin to. Alisin nyo po yung matigas na tela. Dahil po ito ay secret button, nakadoble po siya. Ganito na lang po gagawin natin. Yan. Tupiin nyo po ng mahigit 1.5 inches. Ito doble na po ito. Ito po yung harap. Tapos ganyan nyo po. Nalupin na natin yung para sa botones. Ilagay nyo po dito. Huwag nyo po isasagad dito sa ganito. Kailangan meron siyang half inch. Kahit na half inch. Yan. 9.40. Kailangan po, gagamit tayo lagi ng aspili. Yan.
Ito po yung technique. Half inch dito sa button. Ito po yung button. Front button po to. Yung button sa harap. Ngayon, mamarkahan na po natin uli yung haba. 1.5 inches. Kasama ito sa lupi. Lupi yan. Kaya po ito'y nakakorting pataas doon. Kasi may bust. Pag babae may bust. Pag hindi po mahaba itong harap, titikwas pag sinuot. Kaya magbabas tayo sa gilid. Kaya pag sinuot ng ating yung nagpatahe, baksak po siya. Ano po. Ito na yung front. May allowance tayo. Tapos, may allowance tayo sa lupi. May allowance tayo dito. May allowance po sa lahat. Ito po ay front. Harap ng polo blouse. Ito namang nakalupi nito ay secret button. Kaya, marami po siyang nakalupi. Yan. Mamarkahan na po natin siya. Hello guys, ito naman ang paano tayo puputol ng manggas sa pattern. Ito mag-allowance tayo dito ng 1.5 sa lupi. Hello, ito po ang tinabas natin na manggas. Ito yung pattern. May allowance tayo na 1.5 inches sa lupi. Sa lupi po yan. Tapos ganoon din po ang gawin nyo sa isang manggas. Ito may piping po ito na black. Tuturo ko rin po sa inyo ang pagtahi. Abangan nyo po at sunod-sunod po itong aking video. Salamat sa inyong panonood.